Nagtrending ang lumabas na balita sa pagtanggi ni Kevin Cambao sa napakalaking sahod na offer ng isang KBL team. Gaano nga ba katotoo ang balitang ito mga idol? Muling magbabalik naman sa KBL ang player na naging dahilan ng malalang pagkaka-injury ni Renz Abando. Kailangan mag-ingat ng mga Pinoy. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na din ang notification bell para sa mga basketball updates. Nitong nakaraang September 9, pumutok ang balita sa pagtanggi ni Kevin Cambao sa napakalaking kontrata na offer ng isang KBL team sa Korea. Ayon sa mismong source ni Mr. Homer Saison, ang koponang Sono Sky Gunners ang handang magbigay ng malaking kontrata kay KQ. 3-year deal package ang nilatag na contract kay Cambao na nagkakahalaga ng $275,000 para sa first year at $375,000 naman para sa second year, na kung i-convert natin into peso, nagkakahalaga ng $36.7 million ang guarantee na makakuha ni Kevin Cambao. Plus third year player option kung gustong manatili ni KQ sa Goyang Sono Club. Well, hindi naman nabago ang mga ganitong offer, lalo't may ibubuga naman talaga pagdating sa loob ng court ang 23-year-old power forward ng Lasal. Dahil kung matatandaan nyo mga idol, isa sa naging main man si Kevin Cambao ng Strong Group Athletics para irepresenta ang Philippine team sa Dubai. Nakasama niya pa ang dalawang solid big man ng henerasyon, ang former NBA star Dwight Howard at dating Gilas naturalized player na si Andre Blatch. Nag-average si KQ para sa Strong Group ng 18.67 points, 4 rebounds and 3 assists per game. Dahil dito agad nakatanggap si KQ ng offer na maging naturalized player ng United Arab Emirates. Hindi na natuloy ito dahil masyadong magiging komplikado ang proseso. At isa pa sa pinakamabigat na dahilan, ang pinangakong commitment ni Kevin Cambao sa DLSU at Lasal community. Nababalik siya para sa pinangakong back-to-back championship sa universidad. At sa pagsisimula ng UAAP Season 87, dedepensahan ng Lasal ang kanilang titulo. Pero ito ang catch mga idol, napapost si KQ sa kanyang official Facebook account at sinabing fake news ang pag-decline sa $36.7 million na offer ng Sono Sky Gunners. Meaning to say, maaari pa rin nating makita si KQ na pumirma ng kontrata sa Goyang Sono Sky Gunners o sa ibang liga. Balitang KBL naman tayo mga idol. Opisyal na ang muling pagbabalik sa KBL ng import na si Tsunano Unwaku. Ayon sa legit source sa KBL, nakarating sa South Korea si Unwaku last September 7 matapos ang 2023 to 2024 season niya para sa kupunan ng Goyang Sono Sky Gunners. Naglaro muna to sa isang Puerto Rican team sa kupunan ng Santeros de Aguada. Sigurado akong hindi malilimutan ng mga Pinoy ang player na to. Sa mga hindi nakakakilala mga idol, etong player lang naman na to ang dahilan kung bakit nagkaroon ng major injury si Renz Abando last 2023 to 2024 season. Well, sa muli nilang pagkikita nang muling magharap ang kanilang kupunan last season, humingi ng tawad si Tsunano Unwaku. Agad naman nagpatawad sila kay at wala na siyang personal issue para makapag-move on.